meet the needs of the people. Abutin ang kahiling, ang kailangan ng tao. Ang makagagawa nito na mayroong Diyos sa kanyang buhay. If you are the man of God, may Diyos kayo sa inyong buhay, magagawa ninyo ito. Kahit yung isusubong nyo. Kapag walang Diyos sa kanyang buhay, dito yung papasok na ang lahat ng kasupangan na sa iyo na. Gusto mo sa iyo lahat, bago sa kanila. Kahit na isusubong mo gusto sa iyo. Gusto mo magandang iyo, dahil buhaya ka. Ang totoo po na yan, nabubuhay tayo dahil sa kanila. No man is an island. Kailangan natin ng tao. Kaya tayo po may Diyos, kaya sabi ni David, ni Paul, ako po'y nakapako kasama niya. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live not I, but Christ liveth in me. Marami sa mga Christian, sa generation natin ngayon, sa baguhan, kaya meron nawawala sa ministry, nawawala sa church. Dahil yung nakapako sa kanila ay isang bulgada laan. Kinakalang yung pako mahaba na hindi na mabubunot. Kaya yung nakapako kay Kristo, kasama si Paul, hindi na mabubunot, hindi na makasampal, hindi na makasipa, hindi na makapagsalita ng masama. Dahil nakapaon yung pako niyo. Hanggang ngayon nanatili siya sa church. Excellent po. Pag si Kristo ang naghahari sa atin. Ano pong sabi ng Lucas chapter 24, verse 49? Tariye doon sa Jerusalem. Mag-intay kayo until the Holy Ghost will empower you. Kaya ito po yung sinasabi sa definition ng term ng Luke chapter 4, verse 16 to 18. He has anointed me to preach the gospel. Kaya maraming mga Christian nag-expect ng sasabihin ng isang pastor, ng minister, yung anointed preaching. Amen. Pero ang aking naman hinihingi ngayon ay kailangan magiging anointed hearer kayo. Kahit anong sabihin ng anointed preacher kapag hindi kayo anointed hearer, hanggang ngayon, nakakita naman kayo ng togi na tumutugo pero hindi pangat, pabalik. Maraming Christian na ganoon, parang togi. Hindi lumalago. Naalala ko, sabi, nung nagkita kami ngayon, how many years na hindi kami nagkita ni Marinel. Ang kapatid nito, puro M. Marinel. Nag-aaral na pala siya ngayon. Gusto niya sumali sa ministry. Kaya, missionary ang tawag ko sa kanya. Alangan naman pastor, dahil kilala na natin kung sino yung pastor niyo. Bansagan natin siyang missionary. Mag-mission na po kami, sabi niya. Kasama na namin siya sa team. Dinideclare ko kasama ko na siya sa team ng aming mission work. Mag-expand ang inyong church sa body ni Kristo. Hindi tayo magtatayo ng ating sariling kingdom. Kailangan makita yung excellency sa buhay natin. Kaya nasabi ni Paul. Yan ang ibig sabihin ng terms ng definition ng ministry. Meeting people's need in the name of Jesus. Meeting people's need in the name of Jesus. Yan po ang ministry. Excellence in the attitude of character of man, the man of God, towards the activities designed fulfillment in the ministry. Yun po ang ibig sabihin niya. Magagawa natin ang isang ministry, ang gawain ng Panginoon kapag may Panginoon tayo. Kaya sinabi niya, tarry until the Holy Spirit will endue, will empower you. Kaya yung pagkatao mo, umalis ka roon, lumabas ka, at itong taong ito ngayon, na ito na ngayon, ibang tao na. The new creature. Amen? Iba ka na. Kaya, maraming pastor, so tingnan mo sa physical aspect, pangit, pero pag-usapan nyo, ang spiritual life niya, maraming nagkakaroon ng fantasy, maganda sa pastor ng pang-asawa namin, malapit sa Panginoon mo, pogi-pogi. Pogi ba si pastor? Pogi. Sabi niya sa akin, pogi ako, kala mo. Nag-iisip talaga, hindi ko may isa na naman. Kung totoosin po, hindi maging pogi sa picture, sa itong image na ito, kung wala ang Kristo. Totoo lang po. Kung sasabihin natin pogi, hindi talaga pogi. Pero ang asawa niya, kilala niyo maganda.
Nakita niyo rin ang asawa ko, kung sabi mo, bakit naging napangasawa ng pastor? Ang ganda-ganda naman, tapos ang pangit ni Pastor D. Ang tingin sa akin ng aking misis, ako ang pinaka-pogi. Sabi niya, ano po yun? Bakit? Hindi po sa physical aspect nakikita ang kagandahan. Tandaan ninyo ang kagandahan ng isang Christian kung sino si Kristo sa buhay. Hindi siya nakasumangot, hindi siya galit, hindi siya makasarili. Talaga ito yung Kristiyano, dahil nakamiti. Kung ano yung nasa kanya, binibigay niya. Yan yung, you are meeting the needs of the people in the name of the Lord. Amen? Kaya you are crucified now with Christ, yung old nature mo, bago ngayon. Ibang-iba. Diyan yung si Ma'am Marinette. Iba lang ang hugis ng katawan mo. Iba lang ang pananalita mo. Ibang-iba ka na. Sabi ko, meron ka na yata. Tinatanong ko sa mga kasama. Ano po ba nangyari? Diyan niya nag-aaral yung gusto. Sabi ko, may legacy na siya. Ginagawa niyo yung sinasabi niyo ngayong excellent. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Excellent. Yun po ang totoo. Kaya sabi niya sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16, you are the salt and the light of this world. Your talk is your walk. Ibig niya sabihin dito, kung ano yung sinasabi mo, yun ang nangyayari sa lifestyle mo. Kung ano yung ibinubulalas mo nang galing sa iyong puso, ganun ikaw. Merong kasabihan, tell me who is your friend and I tell you who you are. Hindi ba? Kaya sabi niya, sino yung kaibigan mo? Kaya pala ganun ka, yung image mo katulad mo. Ngunit ang image natin, kasama natin lagi si Kristo. Kaya, ang tawag sa atin, Christian. Hindi by lip service, but by the doing of His Word. Amen. Galatians chapter 2, verse 17 to 20. An exchanged life with the Savior, a life that magnetizes through the transformed attitude or character. Yun po ang ibig sabihin nito. Na sinabi ko kanina, si Paul na napako kasama ni Kristo. Walk not after the flesh, but after the Spirit of God. Hindi mo magagawa yon isang bagay. Sabi na yung magbibigay. Kaya tulad yung magpapagal kayo ngayon dito, nakaupo kayo ng ilang oras. Hindi nyo magagawa yan kapag hindi nagahari si Kristo sa inyong buhay. Nababagot na kayo, naiinis na kayo, gusto niya na matapos,